Hi guys! Magandang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nag-iisa ninyo nagmamagandang kalichita Ricard Supang Magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din pang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at una ng mga nilalabas nating mga balita, mga reaction na videos natin about sa araw-araw na kaganapan and chika mapa Itbulaga man or sa showbiz update. Anyway, para nga po sa gabing ito ang ating pag-uusapan ay may kinalaman nga po rito kay MVP sa mga bashers po ni MVP at ng TV5. Nako, hindi na nga po kinakailangan pang magsalita ni MVP sapagkat di pa man bumubuka ang bibig ni MVP para magsalita, supalpal na po agad sila. Samantala, bago tayo dumako dyan sa pinakasentro ng ating balita ngayong gabing ito, so ang Itbulaga po pala, Sugod Bahay, ay live na live kanina and sila Mayor Jose ay dito po sumugod sa Santa Fortune, Marikina City. Mula po kay Milk Tea, credit po sa mga pictures na kuha mo and nagpapasalamat nga po siya sa Itbulaga sa pagbisita. So narito po ang ilang behind the scene or BTS po sa Sugod Bahay. Ayan mukhang maganda naman yung panahon, hindi naman na parang ganun kainitan dito po sa larawan, which is good mga ka-Dabricals para naman sa mga host po natin na nagbibilad po talaga sa arawan. Minsan nga 'di ba present naman si Kuya Wally o kaya si Paulo. Pero bakit hindi sila nag-a-appear? Yun pala, hindi natin alam, natake po sila ng high blood or ng sakit dahil sa sobrang tingkad ng araw. So sana nga po ay lagi pong maganda ang panahon sa Sugod Bahay, pag nagsusugod bahay ang Itbulaga. Pero syempre, hindi naman natin hawak ang panahon, Kaya wish and payo na lang po natin sa kanila ay always pong magdoble ingat. Samantala, dahil guest po si Carlos Yulo sa Itbulaga kahapon, until now, mainit siyang pinag-uusapan sa social media. Siyempre, two-time gold medalist po yan ng Pilipinas. Kaya mainit siyang pinag-uusapan and public figure na nga po siya ngayon. Kita niyo naman, 'di ba, sa mga bata kung paano sila kasaya na makita po at makasama, makausap si Carlos Yulo. Anyway, dahil sa guesting niya na yan, laman po siya ng mga write-ups ngayon sa social media. At nakakatuwa lang kasi puro positive yung write-ups po patungkol dito kay Carlos Yulo. So, isa po itong patunay lamang mga ka-Dabricals ng bashers na kung ano-ano pong pinagsasabi, like kung saan nakabisita na dito, doon, pero sa pamilya niya ngangay. Dito nyo po makikita na ang boring ng buhay at gaano katoksika yung mga taong ito. Sa kabila po ng napakagandang mga headlines, balita about kay Carlos Yulo, ito po sila at may sariling mundo na gumagawa at na naghahanap po ng kasiraan ni Carlos, ni MVP, at ng TVJ. Dito mo makikita kung gaano lang po katoksika at kalungkot yung buhay nila. Sabi nga po dito, Carlos Yulo dumalaw sa Itbulaga, pinasaya ang batang gymnast. Bumisita sa Itbulaga si Carlos Yulo para sa isang batang nangangarap maging gymnast. Lalong bumilib kay two-time Olympic medalist Carlos Yulo ang publiko. Makaraang bumisita ito sa Itbulaga upang bigyang inspirasyon ng isang nangangarap na gymnast. Sa Dear Itbulaga, isang batang gymnast ang sumulat at nagpatulong na magkaroon ng mga
leotards para magamit sa kanyang training sa gymnastics. Bukod sa hiniling niya ng mga leotards, binigyan din ng iba't ibang tulong si Jessie James ng mga Daricals at ang pinakabonggang sorpresa na nagpaiyak sa batang gymnast ay ang pagdating ng kanyang iniidolo or idol na si Carlos Yulo suot ang kanyang double gold medals. Mensahe ni Kaloy sa mga nangangarap sumunod sa kanyang yapak, manalig sa Diyos at tuloy-tuloy lang sa pagsisikap kahit maraming trials na dumating hanggang makamit ang pangarap. Sa naging pagdalaw ni Kaloy sa noontime show, marami naman ang bumilib sa Itbulaga dahil naimbita ng mga ito ang sikat na Olimpiana. Siyempre naman ang TV5 po si MVP ay nandyan para suportahan po siya, training pa lamang po niya. And even hindi po dahil kay MVP, Itbulaga yan, longest running noontime show. Hindi ka ba dyan? Samantala sa mga bashers naman na nagsasabi ng kung ano-ano, lalo na po higit kay MVP, isang malaking supalpal lang nga po kasi mga wala namang alam nga, ngawa ng ngawa sa social media. So naibalita po natin kahapon, ipinaliwanag po natin kahapon na may medal man o wala, tumulong sa MVP kay Yulo. Preparation na pa lamang. Hindi yung nanalo na, saka lang papansinin, etc. Pero nung mga nangangailangan ng support, ngangay, kaya wag yung paghanapan sa MVP. Dahil marami na po siyang naibigay na tulong kay Carlos Yulo, hindi pa man po siya nananalo ng gold medal ngayong taon. Sabi nga dito, public figure na si Kaloy, I'm sure meron ng calendar of activities. Ang team niya kasama na ang plano na makapili niya ang pamilya niya. Maawa naman kayo sa tao. Wala nang pahinga. Wala nang pahinga. Mapagbigyan lang ang lahat. Ang mga tumulong sa kanyang tagumpay at ang mga sambayan ng Pilipino. His family is a very private matter. Give him and his family to heal. Hindi naman siya ang nagsimula ng family drama or family drama nila. Sinong pamilya ba ang walang problema? Pero di dapat inilalantad sa publiko o sa social media. Sa sobrang insecurity ng nanay, siniraan ang anak at girlfriend nito sa media na pinagpiyastahan ng mga marites, judgmental at toxic people na akala mo ay ubod, linis ang mga pamilya nila. Sabi pa po dito sa TV5 talaga siya mag-guest. Baka lahat ng program ng TV5 nga Bakit? Si Pangilinan ang isa sa mga nagbigay ng support or support financially Kaya yung ibang channel dyan, wait lang kung makuha nyo para mag-guest ngayon. Alam nyo na. Kaya nga sa mga bashers dyan, eto isang malaking supalpala sa inyo ito, lalo na sa mga naghahanap kay MVP. Doon sa mga TNGA na maka-showtime dyan, One Sport ang may exclusive coverage ng Paris 2024 Olympics dito sa Pinas. One Sports is a sister company ng TV5, plus MVP is also a major sponsor ng Philippine team sa Paris Olympics. Yung mga boss nyo dyan sa Showtime, ano bang ambag sa Philippine team, lalo na kay Kaloy? Ang exclusive na interview sa nanay niya na sinisiraan ng anak. And ito pang isang malaking katotohanan, nasa world record ng Guinness ang Itbulaga. Meron ba sila niyan, Guinness Book of Record, like CY and Nor Honor, our national artist of Philippine movies and broadcasting. Mula naman po kay Kyle Abonia, may ambag sa MVP kay Carlos Yulo. Sa training niya before,
before pa sa Tokyo Olympics. Kaya natural, binisita ang patron. MVP and TV5 niya. Wala akong nabalitaan na Gozon na nag-abot ng tulong noong naghahanda siya sa Olympic. Samantala, narito naman nga ang good news mga Kadaver Cats dahil hindi lamang po sa studio nga magkakaroon ng Bulacan Olympics pati na rin sa mga barangay. Post nga po dito ng TV5, paki-comment na nga lang daw po dyan sa baba kung meron po kayong mga barangay na nais pong masubok ang kanilang competitiveness. Sabi nga dito ng TV5, hindi lang Legit Taricat sa studio ang magpapakita ng gila sa Itbulaga TV5 Olympics dahil pati mga kabarangay palaban din. May mga barangay ba kayong nais masubok ang competitiveness sa Itbulaga Olympics Barangay Edition? Ibahagi na yan sa ating comment section. So, sa halip na tapusin, mas pinalawak po ng TVJ ang Itbulaga Olympics and mukhang masaya po ito. Just hoping lang na hindi po makain yung oras sa masusugod pong bahay. Minsan kasi hindi po nai-interview ng maayos. So, bawasan sana kung ano man yung mga bagay na unnecessary para mapagbigyan po itong Barangay Olympics kasi or Itbulaga Olympics Barangay Edition kasi mas maganda po ito na i-push talaga ng Itbulaga. So kayo ba, ano yung palagay nyo na unnecessary sa Itbulaga na pwede pong bawasan ng TVJ para magbigay daan dito sa Barangay Olympics? Paki-comment ka lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell kung nagustuhan nyo yung update natin ngayong gabing ito. Maraming salamat.